Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Ang topic natin ngayon tungkol sa community or market ng mayaman. Bakit importante ito sa negosyo? Ito kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ang example ko sa inyo ng community or market ng mayaman, mga may-ari ng motor, pare-parehong Vespa na brand mga kanegosyo. Vespa Motorcycle Club, isang community yan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Bakit importante ang community or market ng mayaman sa negosyo? Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Quezon City. Hindi pa ako pamilyar sa Focus in One, hindi ko pa alam yung market ng mayaman, hindi ko pa alam na kailangan i-level up yung negosyo natin, applyan ng franchising yan, distribution, manpower, software, licensing. Isa lang sa mga yon na hindi ko pa alam yung mga yan. Nagkataon mga kanegosyo, ang community yung pinagsisilbihan ko is college student. Puro nag-aaral sa TIP. Nagkataon mga kanegosyo, may pera yung community yung pinaglilingkuran ko. Pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP mga kanegosyo. Pero ako yung pinakamahal magbenta sa aming anim mga kanegosyo. Laging mahal ako ng 5 piso, 2, 3 piso. Pare-pareho lang naman yung paninda sa mga sari-sari store eh. Pero malupit yung serbisyo ko sa college student na pinagsisilbihan ko. Naging tambayan kasi ng college student yung tindahan ko or yung sari-sari store ko mga kanegosyo. Hindi ko pa alam kung ano yung mga community na yan or market ng mayaman. Nagkataon na itayo ko yung sari-sari store ko kung saan merong market. Kung naitayo ko yung sari-sari store ko, halimbawa, sa masa or nagtitipid na market or konti lang yung tao, subdivision kumbaga, hindi ako kikita ng ganong kalaki tulad ng kinikita ko doon sa sari-sari store ko malapit sa school dahil may community akong pinaglilingkuran. Eto mga kanegosyo, baka malito kayo. Kahit naka-focus in one ka mga kanegosyo, posible pa rin malugi ka kung yung tindahan mo or yung store mo or yung negosyo mo, kapag ang pinagsisilbihan niya yung market na nagtitipid. Walang masama sa nagtitipid, budgeted lang talaga yung pera nila. Pero pagsilbihan natin yung market na merong pera mga kanegosyo. Tulad na lang ng community ng mga motorcycle club. May motorcycle club na nagtitipid. Pero may mga motorcycle club na ang mamahal ng motor nila at hindi mo kailangan magkaroon ng Vespa Motors din para makapasok sa community nila mga kanegosyo. Paglingkuran lang po natin sila. At importante sa negosyo ang community dahil doon tayo makakapag-mark up ng malaki mga kanegosyo na magagamit pa natin sa pagpapaikot ng negosyo natin. Pwede nyong pagsilbihan yung community nagtitipid. Pero ang hirap mag-mark up dyan mga kanegosyo ng produkto nyo or serbisyo nyo. Pagsilbihan natin yung community grabe gumastos. Bakit bibili nila yung produkto mo? Una, kilala ka nila, nasa loob ka ng community nila. Kahit mahal yung itinda mong produkto, basta malupit, basta masarap, kahit mag-mark up ka ng malaki, walang problema sa kanila, bibili nila yan. Iyan ang power ng community mga kanegosyo. Kaya kailangan natin yan. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, or kung wala ka pang produkto, nag-iisip ka pa kung anong serbisyo, hanapin mo muna kung ano yung community pagsisilbihan mo mga kanegosyo. Pag nahanap mo na yung community pagsisilbihan mo,
tsaka ka gumawa ng produkto or serbisyo na para sa community na yun, focus pa rin. Focus in one. Kung nagsisilbi ka na or nagigib nasa community ka na ng motorcycle club, wag mo nang targetin yung community ng mga may-ari ng Honda. Focus pa rin mga kanegosyo. Focus pa rin. At pangatlo, pag nakahanap mo na yung community mo, napagserbisyohan mo na sila, focus in one, scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content bilang negosyante. Dahil kasama na sa trabaho natin yung paggawa ng original content ngayon. Mapapansin nyo, puro mabentang negosyo, puro gumagawa ng original content. Kung hindi ka pa gumagawa ng original content, baka mawala ka sa eksena. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo, Motorcycle Club. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.